Magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi, anuman ang oras datnan kayo ng aking video. Naway na sa mabuti kayong kalagayan palagi sa awa at tulong ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal ng Espiritu. Ang video ito ay tungkol sa pagbasa ng banal na kasulatan bilang siyam. Bago ko po basahin ang pagbasa bilang siyam, ay hayaan nyo munang isaad ko ang buod ng pagbasa bilang 8. Buod ng pagbasa bilang 8, Exodus 15:1. Umawit si Moises at ng mga anak ni Israel ang Panginoon bilang pasasalamat at pagpuri sa ating Diyos sa kanyang ginawang pagliligtas sa kamay ng Faraon. Ang kanilang paglalakbay ay pinagpatuloy hanggang sa sila'y makarating sa ilang ng Sinai. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, puro reklamo at panunumbat ang ginawa nila sa Diyos. Ngunit pinakita ng Diyos ang kanyang pagkamaawain, pagkalinga at kapangyarihan upang sila'y makarating sa ilang ng Sinai. Ano po ang aral na makukuha natin sa pagbasa bilang 8? Dito sa pagbasa bilang 8, ang aral na makukuha natin para gawin natin to sa ating buhay ay huwag maging mareklamador, kundi maging mapagpasalamat at mapagpuri palagi sa mabuti man ang ating natatanggap o di ayon sa ating kagustuhan. Ngayon po ay ating simulan natin ang pagbasa bilang siyam. Magsisimula sa Exodus Kabanata 21 hanggang sa Exodus Kabanata 35 hanggang ika-9 na kabanata. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon ng inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak ng hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga napopoot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga ay talaga ninyo para sa akin. Ang Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o ang mga dayuhan na nanirang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa at ang dagat at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin.
Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta at nang makita nila ang kitlad at ang bundok ng umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, "Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami." Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala." Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos ang pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin at gawin ninyo itong pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing at mga baka bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin. Dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo. Kapitulo 21 ng Exodus. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ito ang mga tuntunin ipapatupad mo sa mga Israelita. Kung bibili kayo ng mga aliping Hebreyo, maglilingkod siya sa inyo sa loob ng 6 na taon. Pero sa ikapitong taon, lalaya siya sa pagkaalipin niya na walang babayaran. Kung binili niyo siya na wala pang asawa at sa katagalan ay nakapag-asawa, siya lang ang lalaya sa ikapitong taon. Pero kung may asawa siya nang bilhin ninyo, lalaya rin ang kanyang asawa kasama niya. Kung binigyan siya ng amo niya ng mapapangasawa at nagkaanak sila, lalaya siya sa ikapitong taon. Pero ang asawa at ang mga anak niya ay maiiwan sa kanyang amo. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos. Doon, sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Kung ipagbibili ng isang tao ang anak niyang babae para gawing alipin, hindi siya lalaya sa ikapitong taon, kagaya ng lalaking alipin. Kung hindi masisiyahan ang amo niyang bumili sa kanya, pwede siyang tubusin ng pamilya niya dahil hindi pananagutan ng amo niya ang responsibilidad sa kanya.
pero hindi siya pwedeng ipagbili ng amo niya sa mga dayuhan. Kung ibibigay ng amo niya ang aliping ito sa kanyang anak bilang asawa, kailangan niyang ituring siya na anak niyang babae. Kung gagawin niyang asawa ang alipin at mag-asawa pa siya ng iba pang babae, kailangan ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang tatlong bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Ang sinumang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at plinano ang pagpatay, patayin niyo siya kahit na lumapit pa siya sa altar ko. Ang sinumang mananakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin, kahit na pinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Halimbawang nag-away ang dalawang tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway, at siya ay nabalda at hindi na makabangon pero hindi namatay. Ngunit kung sa bandang huli makabangon at makalakad at napilay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya ay hindi dapat parusahan. Pero kailangang magbayad ang tao sa kanya sa nasayang na panahon at kailangan siyang alagaan ng taong nanakit hanggang sa gumaling siya. Kapag hinagupit ng tungkod ng sinuman ang kanyang alipin, lalaki man o babae, at agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng 1 o 2 araw, hindi siya parurusahan dahil pagmamay-ari niya ang alipin. Kung may nag-aaway at nasaktan ang isang buntis at napaanak ito nang wala pa sa oras, pero walang masama nangyari sa kanya, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable, katulad na nangyari sa babae. Kung namatay ang babae, papatayin din siya. Kung mabulag ang babae, bubulagin din siya. Kung mabungi ang ngipin nito, bubungiin din siya. Kung nabili ang kamay o paa, babaliin din ang kanyang kamay o paa. Kung papasuin din siya. Kung nasugatan, susugatan din siya. Kung nagalusan, gagalusan din siya. Kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya. Kung nabungi niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. Kung ang toro ay nakasuwag ng lalaki o babae at namatay siya, kailangang batuhin ang toro hanggang sa mamatay at huwag kakainin ang karne nito, pero huwag pananagutan dito ang may-ari ng toro. Pero kung nasanay ng manuwag ng tao ang toro at binigyan ng babala ang may-ari tungkol dito, pero hindi niya ito tinulong at nakapatay ito ng tao, kailangan batuhin ito hanggang sa mamatay at papatayin din ang may-ari. Pero kung pagbabayarin ang may-ari para mabuhay siya, ay naambayaran niya ng buo ang halagang hinihingi sa kanya. Ganito rin ang tuntunin kung nakasuwag ang toro ng bata
lalaki man o babae. Kung nakasuwag ang toro ng alipin, lalaki man o babae, kailangan magbayad ang may-ari nito ng 30 pirasong pilak sa amo ng alipin at kailangan batuhin ang toro. Kung may taong nagtanggal ng takip ng balon o taong naghukay ng balon at hindi niya ito tinakpan at may nahulog na baka o asno sa balong iyon, dapat magbayad ang may-ari ng balon sa may-ari ng hayop at magiging kanya na ang hayop. Kung makapatay ang toro ng kapatoro, ipagbibili ng parehong may-ari ang buhay na toro at hatiin ang pinagbilhan nito. Hatiin din nila ang karne na namatay na toro. Pero kung nasanay ng manuwag ang toro nakapatay at hindi ito kinulong ng may-ari, magbabayad ang may-ari ng isang toro kapalit ng namatay at magiging kanya na ang namatay na toro. Exodus 22. Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa at kinatay niya ito at pinagbili, kailangan magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng 5 baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng 4 na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang may babayad, ipagbibili siya bilang alipin at ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayar niya ito ng doble. Kung nanginain ang mga hayop sa taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukid o kaya ng kanyang ubasan ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangang bayaran ng siga ang mga pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya at ninakaw ito, kung mahuli ang nagnakaw, kailangan magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagpataguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang pinatago sa kanya. Kung may 2 taong nagtatalo tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari, kagaya ng baka, asno, tupa, damit o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinahalagaan ng isang tao ang kanyang baka, asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa at namatay ito o nasugatan o nawala nang walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari at hindi na siya pagbabayarin. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-aalaga sa may-ari. Kung napatay ng mabagis na hayop ang hayop, kailangan dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay at hindi na niya ito kailangan bayaran. Kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa at nasugatan ito o namatay at wala na ang may-ari ng may-ari ito, dapat itong bayaran ng nanghiram. Pero kung nariyan ang may-ari ng mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram. Kung nirentahan ang hayop, ang perang ibinayad sa renta ang ibabayad sa nasugatan
o namatay na hayop. Kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote at magiging asawa niya ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin ninyo ang mga mangkukulam. Ang sino mang makipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sino mang maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa akin ay kailangan patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito, at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at maulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamayan kung mahirap, naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos at susumpahin ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan paghahandog sa akin mula sa inyong mga ani, alak at mga langis. Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki at ang panganay na mga baka at tupa. Dapat maiwan sa ina ang bagong panganak na baka at tupa sa loob ng 7 araw. Sa ika-8 araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan, kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Ipakita ninyo ito sa mga aso. Ay pakain ninyo ito sa mga aso. Kapitulo 23 ng Exodus. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag ninyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Huwag kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karga nito, huwag ninyo itong pabayaan, kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba ng walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao dahil parurusahan ko ang sinumang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Sa loob ng 6 na taon, makakapagtanim kayo at makapag-ani sa lupa nito. Pero sa ika-7 taon, huwag ninyo itong tataniman. Kung may tutubong pananim sa lupa ninyo, pabayaan ninyong ang mahirap na makakuha ng mga pananim para kainin.
At kung may matira, ipakain na lang ninyo sa mga hayop. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga ubasan at taniman ng olibo. Magtatrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero huwag kayong magtatrabaho sa ikapitong araw para makapagpahinga kayo. Ang mga baka at asno ninyo, ang mga alipin ninyo at mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o nababanggit ng pangalan nila. Magdiwang kayo ng 3 pista bawat taon para sa karangalan ko. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalsa, kagaya ng inuutos ko sa inyo. Kumain kayo ng tinapay na walang pampalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinagdang panahon sa buwan ng Abib, dahil ito ang buwan na lumabas kayo sa Ehipto. Ang bawat isa sa inyo dapat magdala sa akin ng handog sa panahong iyon. Ipagdiwan din ninyo ang pista ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid. Ipagdiwan din ninyo ang pista ng huling pag-aani sa katapusan ng taon kapag titipunin na ninyo ang mga ani sa mga bukid ninyo. Dapat dumalo ang kalalakihan ninyo sa 3 pistang ito bawat taon sa pagsamba sa akin, ang inyong Panginoon Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at ng kahit anong may pampalsa. Huwag kayong magtitira para sa kinamagahan ng taba ng hayop na inyong inihandog sa akin sa pista. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lutuin ang batang kambing na hindi pa naawat sa kanyang ina. Ngayon, sinusugo ko ang anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi ninyo. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya dahil ang lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya sa aking pangalan at hindi niya pababayaan. Magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Periseo, Cananeo, Hibeo, at Hebuseo, at lilipunin ko sila. Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan nila o tutularan ang mga ginagawa nila. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at gibain ang mga alaalang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman at walang babaeng makukunan at walang magiging baog sa inyong lupain. At pahabain ko ang inyong buhay. Tatakutin ko at lilituhin ang mga kaaway na makakaharap ninyo at tatakas sila. Magpapadala ako ng mga putakting mangunguna sa inyo at itataboy nila ang mga Hibeo, Cananeo at Heteo. Pero hindi ko sila itataboy sa loob lang ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang mapigilan ang pagdami roon ng mga hayop sa gubat. Unti-unti ko silang itataboy hanggang sa dumami na kayo at kaya na ninyo ang kinin ang lupa. Sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupain iyon at itataboy niyo sila. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga Diyos-Diyosan nila. Huwag niyo silang pabayaang manirahan sa inyong lupain dahil baka sila pa ang magtulak sa inyo na magkasala laban sa akin. Huwag sasamba kayo. Kung sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan nila, magiging bitag ito sa inyo.
Kabanata 24 ng Exodus. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka rito sa akin at isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 tagapamahala ng Israel. Sa malayo mo sila pasambahin sa akin. Ikaw lang, Moises, ang makakalapit sa akin. Ang iba'y hindi na maaari makalapit sa akin. Hindi dapat umakyat dito ang mga tao kasama mo." Nang sinabi ni Moises sa mga tao ang lahat ng itinuro at iniutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinaumagahan, bumangon si Moises at nagpatayo ng altar sa may paanan ng bundok at naglagay siya ng 12 haliging bato na kumakatawan sa 12 lahi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kabataang lalaki na mag-alay sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mag-alay din ng mga toro bilang handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay ito sa mga mangkok at iwinisik sa altar ang kalahati. At kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya." Pagkatapos, kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik ito sa mga tao at sinabi, "Ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ng Panginoon sa inyo na ibigay niya ang mga utos na ito." Pumunta paakyat sa bundok sina Moises at Aaron, Nadab at Abihu at 70 tagapamahala ng Israel. At nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa paanan niya ay may parang daan na gawa sa batong sapiro na kasing linaw ng langit. Kahit nakita na ng mga pinuno ang Diyos, hindi sila pinatay ng Diyos. Kumain pa sila at uminom doon sa kanyang presensya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumunta ka rito sa akin sa itaas ng bundok at maghintay dahil ibibigay ko sa iyo ang malalapad na batong sinulatan ko na mga kautusan at batas ko para ituro sa mga tao." Kaya umakyat si Moises sa bundok kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago sila umakyat, sinabi ni Moises sa mga tagapamahala ng Israel, "Hintayin niyo kami rito hanggang sa makabalik kami. May iwan dito sina Aaron at Hur, at kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa kanila." Pagdating ni Moises sa itaas ng bundok, natakpan ng ulap ang bundok at bumaba ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At sa loob ng 6 na araw, natakpan ng ulap ang bundok. Sa ika-7 araw, tinawag ng Panginoon si Moises mula sa ulap. Kaya pumasok si Moises sa ulap habang paakyat pa siya sa bundok. Nagpaiwan siya roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi para sa mga Israelitang nasa ibaba, parang apoy na naglalagablab ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Ika-25 kabanata na Exodus. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila: ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, manipis na telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw,
mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pare at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya, mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad, at 27 pulgada rin ang taas. Balutan ninyo ito ng purong ginto sa loob at labas at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit ito sa 4 na paa nito, 2 sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tukod na akasya at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tukod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Huwag ninyong tatanggalin ang argolyang ginto sa tukod ng kahon. Pagkatapos ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang aking mga utos. Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukkob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangang magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang mga utos ko at pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. Magpagawa ka rin ng mesang akasya na may sukat na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad at 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng sinepa sa bawat gilid, 4 na pulgada ang lapad at palagyan ng hinulmang ginto ang sinepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa, malapit sa sinepa. Dito ninyo ipasok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at nababalutan ng ginto. Magpagawa ka rin ng mga pinggan, tasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa handog na inumin. Kailangan purong ginto ang mga ito at kailangan palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at mga palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba pa nakabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan na lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tig-3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 lalagyan na hugis bulaklak ng almendro. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro na ang iba'y buko pa at ang iba'y nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng 6 na sanga. Ang mga palamuting bulaklak at ang mga sanga ay 1 piraso lamang ng hinulma ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para pailawan ang lugar sa harapan nito.
ang mga paggupit ng mitsa ng ilaw at mga pagpansahod ng abo ng ilaw ay dapat purong ginto rin. Ang kailangan mo sa pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at sa lahat ng kagamitan nito ay 35 kilo ng purong ginto. Siguraduhin mong ipapagawa mo ang lahat ng ito ayon sa planong pinakita ko sa iyo rito sa bundok. Ika-26 na kabanata na Exodus. Magpagawa ka ng toldang sambahan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito. 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay aswal, ube at pula at pabordahan ito ng kerubin sa mahusay na mamboborda. Kailangan magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtungin ninyo ito ng tigli-5. At paggawan mo ng parang singsing na telang asul ang bawat gilid na pinagdugtong na mga tela at tigli-50 na parang singsing na tela sa bawat dulo at kailangan magkatapat sa isa't isa. Magpagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa dalawang pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito magagawa ang toldang sambahan. Paggawaan mo ng talugbong ang tolda, 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. Kailangan may haba na 45 talampakan ang bawat tela at 6 na talampakan ang lapad. Pagdugtong-dugtungin mo ang 5 tela at ganun din ang gawin sa natirang 6. Ang ika-6 naman ay tutupiin at ilalagay sa harap ng tolda. Palagyan mo rin ito ng 50 parang singsing na tela ang bawat gilid na pinagdugtong ng mga tela at ikabit dito ang 50 tansong kawit. Ilaylay mo sa likod ng tolda ang kalahati ng sobrang tela at ilaylay din sa bawat gilid ang isang kalahating talampakan ng tela na sobra sa pagtalugbong ng tolda. Ang ibabaw ng talugbong ng tolda ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Dapat ang balangkas ng tolda ay tablang akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at ang lapad ay 2 talampakan. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa isang pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa mga tablang ito ay gagamitin sa pagtatayo ng tolda sa timog ng bahagi. Ang mga tablang ito ay isinuksok sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay gagamitin din ng 20 tabla at sinuksok din sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang bawat kanlurang bahagi naman ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Pagdugtungin ang mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangan ganito rin ang gawin sa 2 tabla sa mga gilid. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Magpagawa ka rin ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo. Pabalutan ng ginto ang mga tabla at palagyan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga biga. Pabalutan din ng ginto ang mga biga. Kailangan ipatayo mo ang toldang sambahan ayon sa planong sinabi ko sa iyo rito sa bundok.
Magpagawa ka rin ng kurtina na gawa sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At pabordahan mo ito ng kerubin. Ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 4 na haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 4 na haliging ito ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Kapag nakabit na ang mga kurtina sa mga kawit, lagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kurtina ang maghiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. Ang kahon, ang kasunduan ay dapat ilagay sa pinakabanal na lugar at dapat may takip ito. Ilagay ang mesa sa labas ng pinakabanal na lugar, sa hilagang bahagi ng tolda at sa bandang timog. Ilagay sa tapat ng mesa ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng isa pang kurtina para sa pintuan ng tolda sa sambahan. Pinong telang linen rin ito na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula at napakaganda ng pagkakaborda nito. Pagkatapos, ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 5 haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 5 haliging ito ay nakasuksok sa 5 pundasyong tanso. 27 Kabanata ng Exodus. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya. 7 kalahating talampakan ang haba, 7 kalahating talampakan din ang lapad. At 4 kalahating talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagabitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyong tanso para sa altar. At lagyan ito ng argolya tanso sa bawat sulok. Pagkatapos ilagay mo ito sa ilalim ng altar. Sa patungan nito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangan galing ito sa kahoy ng akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Paggawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Palagyan ng bakuran ng toldang sambahan at palibutan ito ng kurtina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyon tanso. Ang pagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Kabit din ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. At pagkakabitan ng mga kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok sa 10 pundasyon. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina rin ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22. Ang kalahating talampakan ang haba at nakakabit sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ang haba at nakakabit din ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon.
Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kortina ng 30 talampakan ang haba. Kailangan gawa ang kortina mula sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. Kailangan napakaganda ng pagkakaborda nito. Pagkatapos isabit ang kortina sa 4 na haligi na nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangan may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran at kailangan din may mga tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ang haba at 75 talampakan ang lapad. Napapalibutan ito ng kortinang pinuntelang linen na 7.5 talampakan ang taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangan purong tanso ang lahat ng kagamitan sa tolda sambahan pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kortina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-asikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi at ang tuntuning ito ay dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon. Exodus 28. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar para mapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat na mahusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahin nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para magkapaglingkod siya sa akin bilang pare. Ito ang mga damit na tatahin nila, ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binurdahan, ang turban at ang sinturon. Itatahi rin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinuntelang linen na may lanang bulay, ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinuntelang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangan napakaganda ng pagkakaborda nito. May 2 parte ito, likod at harapan. At pinagdudugtong ng 2 tirante sa may balikad. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng 2 batong onyx at iukit mo rito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan at 6 na pangalan ang ilalagay sa bawat bato. Dapat iukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos ilagay ang bato sa balangkas na ginto at ikabit ito sa tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito, palaging madadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko at alalahanin ko sila. Ang balangkas na ginto ay palagyan mo ng 2 kwintas na tali na purong ginto para may kabit sa may balikat ng damit. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangan maganda ang pagkagawa nito at ang tela nito ay kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari.
Pinong tela, linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada at haba at 9 pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 na hanay na mamahaling bato. Sa unang hanay ilalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, sapiro at turquoise. Sa ikatlong hanay, jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat na hanay, chrysolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa na nasa dibdib. Isuot sa parang singsing na ito ang 2 malakwintas na taling ginto. At ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay sinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ipasok ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Magpagawa ka pa ng 2 parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, talian ninyo ng asul na panali ang mga pangilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, may kakabit ng maayos ang bulsa ng sa dibdib ng espesyal na damit sa taas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangan suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Tumim. Para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. Ang damit panlabas na napapatungan ng espesyal na damit ay kailangan purong asul at may butas sa gitna para sa ulo. At kailangan lagyan ng butas ang parang kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ang palibot ng mga lalagyan nito ng mga palamuti na korteng prutas na pomegranata na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isingit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng gintong mga kampanilya. Kailangan isuot ito ni Aaron kapag papasok siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya, para marinig ang tunog ng mga kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpagawa ka ng medalyang ginto. Napaukitin mo ito ng ganitong mga salita. Ibinukod para sa Panginoon. Tali mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali. Para makita ito sa kanyang noo, ipinapakita nito at nadadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanan na gawa ng mga Israelita sa paghandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangan pinong linen. Ganoon din ang kanyang turban at ang sinturon na binurdahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon at mga turban para sa mga anak ni Aaron para sa ikararangal nila. Ipasuot mo ang mga damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niya na lalaki at pagkatapos pahiram mo sila ng langis at ordinahan. Italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari. Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kauparan. Ang haba nito mula sa baywang hanggang sa hita para hindi sila masilipat.
Kailangan nila ito isuot kapag papasok sila sa tord ng tipanan o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar sa paglilingkod bilang mga pari para hindi sila masilipad at mamamatay. Ang tuntunin ito ay dapat sundin ni Aaron at ng kanyang saninlahi magpakailan. Ito ang gagawin mo sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay na walang pampalsa. Makapal na tinapay na hinaluan ng langis ang lutuin mo at manipis na tinapay na pinahira ng langis. Pagkatapos, ilagay mo ang mga tinapay sa basket at ihandog sa akin, kasama ang batang toro at 2 lalaking tupa. Dadaling mo sa may pintuan ng tord ng tipanan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at paliliguin mo sila. Pagkatapos ipasuot mo kay Aaron ang damit panloob, ang damit panlabas, ang espesyal na damit, at ang bulsa na nasa dibdib. Itali mo ng mabuti ang espesyal na damit gamit ang hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Pasuot mo sa ulo niya ang turban at ikabit sa harapan ng turban ang ginto na simbolo ng pagbubukod sa kanila ng Panginoon. Kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron. Sa pagtatalaga sa kanya, italaga rin ang mga anak niyang lalaki at pagsuotin sila ng damit panloob, turban at sinturon at ordinahan din sila. Magiging pare sila habang buhay. Sa pamamagitan nito, ordinahan mo si Aaron at ang mga anak niya. Dalhin mo ang batang toro sa harap ng tord ng tipanan at ipapatong ni Aaron at ng mga anak niya ang kamay niya sa ulo ng toro. Pagkatapos katayin ang baka sa presensya ng Panginoon sa may pintuan ng tord ng tipanan. Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa mga sulok ng altar at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang matitirang dugo. Pagkatapos kunin mo ang lahat ng taba sa tiyan ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato, pati na ang mga taba nito at sunugin ito sa altar. Pero sunugin mo ang laman, balat at bitukan nito sa labas ng kampo bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos, kunin mo ang isa sa lalaking tupa at ipatong mo ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ito at iwisik ang dugo sa palibot ng altar. Hiwa-hiwain mo ang tupa at hugasan ang mga laman loob at paa. Ipunin mo ito pati ang ulo at ang iba pang parte ng hayop. Sunugin mo itong lahat sa altar bilang handog na sinusunog para sa akin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Pagkatapos, kunin mo ang isa pang lalaking tupa at ipatong ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo at ipahid sa ibabang bahagi ng kantainga ni Aaron at ng mga anak niya at sa mga kanang nilalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwiwisik ang tirang dugo sa palibot ng altar, kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwisik ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito may tatalaga si Aaron at ang mga anak niya pati na ang mga damit nila. Pagkatapos kunin ninyo ang taba ng tupa
ang matabang buntot at ang lahat ng taba sa laman loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato, pati ang taba nito, at ang kanilang hita. Ito ang tupang handog para sa pagtatalaga sa mga pari. Kumuha ka sa basket ng mga tinapay na walang pampalsa na ihandog para sa akin. Tinapay na hindi hinaluan ng langis, makapal na tinapay na hinaluan ng langis, at manipis na tinapay. Ipahawak mo itong lahat kay Aaron at sa mga anak niya at itataas nila ito sa akin bilang mga handog na tinataas. Kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar kasama ng mga handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Kunin mo rin ang dibdib at tupa at itaas nyo ito sa akin bilang mga handog na tinataas. Ito ang parte mo sa tupang handog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niyang lalaki. Ialay mo rin sa akin ang mga parte ng tupang inihandog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niya, kasama na rito ang dibdib at hitang tinaas mo sa akin. Sa tuwing maghandog ang mga Israelita na mahandog para sa mabuting relasyon, dapat ganitong palagi ang mga parte ng mga hayop na mapupunta kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Kapag namatay na si Aaron, ang banal na mga damit niya ay bibigay sa mga anak niyang papalit sa kanya bilang punong pari, para ito ang isusuot nila kapag ordinahan na sila. Ang mga angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang magsusuot ng mga damit na ito sa loob ng 7 araw kapag papasok siya sa toldang tipanan para maglingkod sa banal na lugar. Kunin mo ang tupa na iniaalay sa pagtatalaga at lutuin ang karne nito sa isang banal na lugar. Kakainin ito ni Aaron at ng mga anak niya kasama ang tinapay sa basket doon sa pintuan ng toldang tipanan. Sila lang ang makakain ng karning ito at tinapay na inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila nang inordinahan sila. Walang ibang maaaring kumain ito dahil banal ang pagkain ito. Kung may matirang pagkain sa kinamagahan, dapat itong sunugin. Hindi ito dapat kainin dahil ito'y banal. Sundin mo ang inuutos kong ito sa iyo tungkol sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Gawin mo ang pag-ordina sa kanila sa loob ng 7 araw. Bawat araw maghahandog ka ng isang baka bilang handog sa paglilinis para maging malinis ang altar at pagkatapos pahiram mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw at magiging pinakabanal ang altar at dapat banal din ang mahawak nito. 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Sa paghandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Sa paghandog mo ng tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ang mga handog na sinusunog ay kailangang ihandog araw-araw ng susunod pang mga henerasyon. Ihandog ninyo ito sa aking presensya doon sa may pintuan ng toldang tipanan kung saan ako makikipag-usap sa iyo at makipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolda dahil sa makapangyarihan kong presensya. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at ang altar at ibubukod ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos.
Exodus 30. Magpagawa ka ng altar na akasya ng pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito. 18 pulgada ang haba at ang lapad at 3 talampakan ang taas. Kailangan mayroon itong parang sungay sa mga sulok na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito at ang 4 na gilid at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para magpagsukan ng mga tukod na pambuhat nito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makipagkita sa iyo. Tuwing umaga kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon kapag magsisinda siya ng ilaw, magsusunog siya muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso o kahit anong handog na sinusunog o handog para sa mabuting relasyon o handog na inumin. 1 beses sa bawat taon, kailangan linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag isesensus mo ang mga mamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakan dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isa ay mabibilang mo ay 6 na gramong pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na 20 pataas ang maghandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan sa tol ng tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay at sa pamamagitan nito'y alalahanin ko sila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong planggana na tanso rin ang patungan para gamitin hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng tol ng tipanan at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghuhugas ng mga kamay at paa nila bago sila pumasok sa tol ng tipanan at bago sila lumapit sa altar para mag-alay sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy. Kailangan nilang hugasan ang mga kamay at paa nila para hindi sila mamatay. Dapat sundin ni Aaron at ng mga angkan niya ang mga tuntunin ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng pinakamainam na mga sangkap, 6 na kilong mira at 3 kilo ng mabangong sinamon, 3 kilong asukal, 6 na kilong kasya. Kailangan ang bigat nito ay ayon sa timbang ginagamit ng mga pari at 1 galong langis ng olibo. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng banal na mabangong langis na pamahid. Pahiran mo ng langis na ito ang tol ng tipanan, ang kahon ng kasunduan, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito. Ang lalagyan ng ilaw at ang lahat ng kagamitan nito. Ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito at ang palanggana at ang patungang ito.
talaga mo ang mga bagay na ito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sinumang makakahawak nito. Pahiran mo rin na lang si Aaron at ang mga anak niyang bilang pag-oordina sa kanila para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ito ang banal kong langis ang dapat gamitin pamahit hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag ninyo itong ipapahid sa ordinaryong mga tao at huwag nyo rin itong gawin para sa mga sarili nyo lang. Banal ito kaya ituring nyo itong banal. Ang sino mang gagawa ng langis na ito o gagamit nito sa sino mang hindi pari ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Sinabi ng Panginoon kay Moses, kumuha ka ng pare-parehong damit ng mababangong sangkap, estakte, onika, galbano at purong kamangyan. Sa pamamagitan ng mga ito, gumawa ka ng napakabangong insenso. Pagkatapos lagyan mo ng asin para maging puro ito at banal. Digdikin ng pino ang iba sa mga ito at iwisik sa harap ng kahon ng kasunduan na nasa toldang tipanan kung saan ako makipagkita sa inyo. Dapat mo ito ituring na pinakabanal. Huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring nyo itong banal para sa Panginoon. Ang sino mang gagawa nito para gagamitin pabango ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Exodus 31. Sinabi ng Panginoon kay Moses, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinupus ko siya ng aking espiritu para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain. Sa paggawa ng magagandang bagay ng ginto, pila katanso. Sa paghuhugis ng mga mahaling mga bato, sa paglililok ng kahoy at lahat ng klase ng gawang kamay. Pinili ko rin si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan para tumulong kay Bezalel. Binigyan ko rin siya ng kakayahan sa anumang gawain para magawa niya ang lahat ng inuutos kong gawin mo. Ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan at ang takip nito. At ang lahat ng kagamitan sa tolda, ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang lalagyan ng ilan na purong ginto at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan na mahandog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang banal at magandang damit ni Aaron at ng mga anak niya na isusuot nila kapag naglilingkod na sila bilang mga pari, ang langis na pamahid at ang mabangong insenso para sa banal na lugar. Gagawin nila itong lahat ayon sa iniutos ko sa iyo. Iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin niya ito sa mga Israelita, sundin ninyo ang aking pinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga dahil tanda ito ng kasunduan natin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na maging mga mamayan ko. Dapat ninyong sundin ang pinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga dahil banal ang araw na ito para sa inyo. Ang sinumang lalabag sa pinag-utos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Ang sinumang gagawa sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Gawin ninyo ang mga gawain ninyo sa loob ng 6 na araw, pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo, sapagkat banal ang araw na ito para sa akin. Papatayin ang sinumang gagawa sa araw na ito. Kaya kayong mga Israelita, dapat niyong sundin magpakailanman ang pinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang mundo, at sa ika-7 araw ay nagpahinga ako. Pagkatapos ng pagkipag-usap ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai,
Binigay niya kay Moises ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos na siya mismo ang sumulat. Exodus 32. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Gawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nila lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at pinaalam sa kanila, "Bukas magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon." Kaya kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto." Napakadali nilang tumalikod sa mga tinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyos ang ito at sinabi, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa." Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kanyang Diyos, "O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit ninyo sa inyong mga mamamayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan dakilang niyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mga mamaya sa Ehipto para patayin sa kabundukan at mawala sila sa bundok? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit ninyo sa kanila. Huwag ninyo silang papatayin. Lalahanin po ninyo ang pinangako ninyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob, na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit. At ibibigay ninyo sa lahi nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila, at magiging kanila ito magpakailanman." Kaya hindi na tinuloy ng Panginoon ang plano niya ang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Bumaba si Moises ng bundok na dala ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nakasulat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, "Parang may ingay ng digmaan sa kampo." Sumagot si Moises, "Hindi ingay ng digmaan ang narinig ko, kundi ingay ng mga awitan." Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyos ang baka at ang pagsasayaw ng mga tao. Kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos kinuha niya ang Diyos-Diyos ang baka na ginawa nila at sinunog ito. Dinurog niya ito ng pinong-pino at nihalo sa tubig at ipinainom sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ano ba ang ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkasala?" Sumagot si Aaron, "Huwag po kayo magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, 'Gawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin.' Dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto."
Kaya sinabi ko sa kanila na dalhin nila sa akin ang mga alas nilang ginto. Nang madala nila ito sa akin, nihagis ko ito sa apoy at mula roon nabuo itong baka. Nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao at pinababayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw. Sino man sa inyo na pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin. Nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moises sa kanila, sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isugbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada nyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patid ninyo ang masasamang taong ito kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay. Sinunod ng mga Levita ang inutos sa kanila ni Moises at ng araw na iyon ay 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, binukod kayo ng Panginoon sa araw na ito dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya pinasbasan niya kayo sa araw na ito. Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, nakagawa kayo ng malaking kasalanan, pero aakyat ako ngayon sa bundok doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga tao ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto. Pero ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ang mga tao papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo at pangunahan kayo ng anghel ko. Pero darating ang panahon na parurusahan ko sila sa mga kasalanan nila. At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos. Diyos ang baka na ginawa ni Aaron. Exodus 33. Sinabi ng Panginoon kay Moises, umalis ka sa lugar na ito kasama ang mga mamayang inilabas mo sa Ehipto. At pumunta kayo sa lupaing pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupaing ito sa kanila, mga salinlahi. Paunahin ko ang anghel sa inyo at itataboy ko ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Periseo, Hebeo at Jebuseo sa lugar na iyon. Kayo lang ang pupunta roon sa magandang at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. Nang marinig ng mga tao ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkotan. Hindi nila isinuot ang kanilang mga alahas, sapagkat inuutos ng Panginoon kay Moses na sabihin ito sa mga Israelita. Napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo kahit nasa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo. Kaya hinubad ng mga Israelita ang mga alahas nila roon sa bundok ng Horeb. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito ay tinatawag na toldang tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sino mang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nila. Tinitingnan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda habang nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda nila. Kapag nakipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila katulad ng magkaibigan na nagkakwentuhan. Pagkatapos bumabalik si Moises sa kampo pero ang binata niyang lingkod na si Josue
na anak ni Nun ay nanatili sa tolda. Sinabi ni Moises sa Panginoon, lagi po ninyo sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamayan sa pagpunta sa lupain ipinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo pinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala nyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan nyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Lalahanin po ninyo ang bansang ito ay bayan ninyo. Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Sinabi ni Moises sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamayan kaysa sa ibang mamayan sa mundo? Sumagot ang Panginoon kay Moises, gagawin ko ang pinapakiusap mo dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita. Sinabi ni Moises, pakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at paalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gusto kong pahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan, pero hindi ko pakikita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, papasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko pero hindi ang aking mukha. Exodus 34. Sinabi ng Panginoon kay Moises, tumapyas ka ng 2 malalapad na bato gaya na nung una, dahil susulatan ko ito na mga salita nakasulat sa naunang bato na binasag mo. Maghanda ka bukas ng umaga at umakyat ka sa bundok na Sinai. Makipagkita ka sa akin sa taas ng bundok. Kailangan walang sasama sa iyo, walang sinumang makikita sa kahit sa ang bahagi ng bundok. Kahit na ang mga tupa o baka ay hindi maaaring manginain sa bundok. Kaya tumapyas si Moises ng 2 malalapad na bato gaya ng una. At kinabukasan maaga pa'y umakyat na siya sa bundok ayon sa inuutos ng Panginoon, dala ang 2 malalapad na bato. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang Panginoon habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matunuing Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Pinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala pati na ang kanilang salimlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Nagpatira pa si Moses sa lupa at sumamba. Sinabi niya, O Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito. Patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga mamayan. Sinabi ng Panginoon, gagawa ako ng kasunduan sa inyo. Sa harap ng lahat ng kababayan mo, gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay na hindi ko pa nagagawa sa kahit saang bansa sa buong mundo. Makikita ng mga mamayan sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo.
Sundin mo ang niutos ko sa iyo sa araw na ito. Itataboy ko ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, Pereseo, Hebeo, at mga Hebuseo mula sa lupaing pinangako ko sa inyo. Huwag kang gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupaing pupuntahan ninyo dahil magiging bitag ito para sa inyo. Sa halip, gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, at putulin ang mga posteng simbolo ng Diyos ang Siaser. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako ang Panginoon. Ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taong nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo dahil baka matukso kayong kumain na mahandog nila at anyayahan nila kayo sa pagkahandog at pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Baka mapangasawa ng mga anak nyo ang mga anak nila na silang magtutulak sa kanila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ayon sa inuutos ko sa inyo, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa tinagdang panahon sa buwan ng Abib, dahil iyon ang buwan ng lumabas kayo ng Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, pati ang panganay na lalaki ng mga hayop ninyo. Maaaring matubos ang panganay na lalaki ng mga asno nyo sa pamamagitan ng pagpapalit dito ng lupa. Pero kung hindi ito tutubusin, kailangan patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong matubos ang mga panganay ninyong lalaki. Walang makakalapit sa akin na walang dalang mga handog. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo kahit sa panahon ng pag-aaraw at pag-ani. Pagdiwang ninyo ang pista ng pag-ani, kung mag-aani kayo ng mga unang ani ng trigo, at ipagdiwang din ninyo ang pista ng katapusan ng pag-aani sa katapusan ng taon. 3 beses sa isang taon pupunta ang kalalakihan ninyo sa mga pistang ito sa pagsamba sa Panginoon Diyos, ang Diyos ng Israel. Itataboy ko ang mga mamayan sa lupaing ibibigay ko sa inyo at palalawakin ko ang teritoryo ninyo. At walang sasalakay o aagaw sa bansa ninyo sa panahong lumalapit kayo sa akin na Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at kahit anong may pampalsa. Huwag din kayong magtitira para sa susunod na araw ng karne ng tupa na handog ninyo sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naawat sa kanyang ina. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo itong sinasabi ko dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na wala siyang kinain at ininom. Isinunulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan ang 10 utos. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malalapat na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakasilaw ang mukha niya dahil sa pakipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita ni Aaron ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw ng mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero pinatawag sila ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya. At sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na binigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, tinalagbungan ni Moises ang kanyang mukha. Pero sa tuwing papasok siya sa toldan tipanan para makipag-usap sa Panginoon,
tinatanggal niya ang talubong hanggang sa makalabas siya ng tolda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat na sinabi ng Panginoon sa kanya. At nakikita ng mga Israelita ang nakakasilaw niya mukha. At tatalubungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makipag-usap sa Panginoon. Exodus 35. Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang inuutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa 7 araw ay magpahinga kayo. Dahil banal ang araw na ito at para sa ito sa Panginoon. Ang sino man magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya huwag kayong magtatrabaho kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, ito ang niutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga hari-harian ninyo. Maghandog ng manuwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, panso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, telang gawa sa balahibo at ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid, at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mga mahaling bato na nilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa bilang siyam ng banal na kasulatan. Sa sunod na video ay ang pagbasa bilang 10 ng banal na kasulatan. Sa video ito ay malalaman nyo kung paano tinayo ng Diyos ang kanyang santuaryo na kung saan siya ay paglilingkuran ng mga anak ni Israel. Sa mga bago po sa aking video, paki-subscribe lang po upang kayo ay manotify kung may bagong video na aking na-upload. Paki-like na rin po kung na-touch po ng Espiritu Santo ang inyong puso. Paki-comment na rin po sa ibaba kung paano kayo na-touch ng Espiritu Santo. Paki-share na rin po sa Facebook account nyo para lalong mapabilis ang pagkaalat ng mga aral at katwiran ng Diyos natin sa buong mundo at umunti ang mga masasamang tao. Sumainyo nawa ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen.